Okay, magandang araw at welcome. Ah, Magkakaiba po ang pahayag ng mga senador patungkol dito sa issue, ng, mga blanko na final BICAM report, okey? Itong si Erwin Gatchalian sabi niya, hindi siya pumirma ng, report ng BICAM na blanko. Sa katunayan sabi niya, para daw sigurado, yung kanyang staff, yung kanyang team, verify, chineck, para lang masigurado niya kung tama bago pirmahan, okey? Ito namang si, Senador, Joel Villanueva, wala rin daw siyang nakitang, blanko sa kanyang, pinirmahan. Itong namang si Jinggoy at itong si, GB Ejercito, sinabi na wala rin daw silang nakitang blanko sa kanilang mga pinirmahang, ah, BICAM report. Ito rin si Hontiveros, gano'n din, wala rin siyang nakita at sabi niya, hindi daw siya naniniwala sa sinabi ni Tatay Digong. Hmm, Parang lumalabas na sinungaling itong si Tatay Digong. Kaya ang ginawa natin, binalikan natin itong, naging privilege speech dati ni Amy Marcos siguro mga isang buwan na nakaraan. After 2 days na maaprubahan na itong, final report ng BICAM, okey? Ginawa natin ito para malaman natin, mapagtagpi-tagpi natin, para makita natin kung sino ang nagsisinungaling, okey? So ito po ang video noong, privilege speech ni Amy Marcos. Thank you very much, Mr. President, my dear colleagues in the Senate. For only the second time in my entire 6 years in this chamber, I am compelled to rise on a matter of personal and collective privilege today to express my grave disappointment over the process by which this body ratified the 2025 Bicameral Conference Committee report and my utter and complete dismay over what the Congress has submitted as the budget of the Republic for the year 2025. Paumpisa ngayon ang piyesta ng pelikula, ang Metro Manila Film Festival. Ngunit ang umaalingaw-ngaw sa aking isipan ay ang dating sigaw, walang himala? Wala nga bang himala sa nakalipas na BICAM? 10 ng sambayanan, pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga ganid at makapangyarihan. Maging ang ating Pangulo, aking kapatid, ay nagduda na at nagpapasalamat ako na kaninang umaga ipinagpaliban muna ng palasyo ang pagpirma ng 2025 budget sa Biyernes, ika-20 ng Disyembre. Sila rin kaya, tulad ko ay nagtatanong, wala bang himala? Babalangkasing ko ang mga pangyayari. 22 July 2024, the President submitted the proposed national budget to Congress, the NEP. August 15, 2024, the Senate began conducting budget hearings at the subcommittee level. As the Vice Chairman of the subcommittee charged with the budget of the DSWD, I conducted 2 hearings on the DSWD budget on 16 September 2024 and 14 October 2024. Fraught by my experience last year when a certain ACAP was inserted into the DSWD budget and 12 billion was added to the COMELEC budget to allow the conduct of a plebiscite on a people's initiative, yung malaking panlilin lang sa sambayanan na pirma na sa panahon din ng Kapaskuhan, pilit na isinagawa ng iilan like a thief in the night, ika nga.
Lumiham pa ako sa aking Pangulo ng Senado sa pamamagitan ng ating Finance Chairperson Senator Grace Poe na natanggap ng kanilang mga opisina noong 5 ng Nobyembre 2024. Nakiusap ako sa kanilang gawing klaro ang bicameral conference at magkaroon ng diskusyon kasama ang mga miyembro ng Kongreso bago magsimula ang formal na pagpupulong sa BICAM. Dapat konsultahin muna mga Vice Chair ng Committee on Finance tungkol sa inimumungkahing pagbabago sa budget ng mga ahensyang nasa ilalim nila. Pati na rin ang mga malaking pagbabago sa GAB ay dapat pinag-uusapan ng mga miyembro bago ipasa. Na walang lihim, walang gulatan, higit sa lahat, walang himala. Sa hindi maalamang dahilan, wala akong natanggap na kahit anong tugon. Hindi pinakinggan ang aking pakiusap. A caucus among the senators was held on the 26th of November 2024. This would have been a good time to discuss the concerns that I and many of my colleagues had on the transparency of the BICAM process. To my disappointment, the budget was not even raised in the caucus. On November 28, 2028, the first bicameral conference meeting was finally conducted. Senator Bato de la Rosa manifested that before the members of the BICAM be asked to sign the BICAM report, they must first be given enough time to read it over and over again and check everything para hindi naman tayo magmukhang tanga after signing. Senator Grace Poe acceded to his request. Notwithstanding the request of Senator Bato and the agreement thereto of Senator Poe, no BICAM report was given to me and many, if not most of my colleagues before the date designated for the signing of the BICAM report. Dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH, paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? The majority of the Senate contingent signed the signature page of the BICAM report. However, several of the senators soon refused to sign the rest of the report when they saw the drastic and inexplicable changes reflected therein. It was only at 6:14 p.m., much later that day, that my office finally received through an email, apparently a signed copy of the BICAM report. At approximately 8:20 p.m., members of the Senate purportedly ratified the BICAM report viva voce of the 2025 General Appropriations Bill. Uulitin ko po, purportedly ratified. Malaking himala. Sabi nga nung dekada 70, ayos na ang buto-buto. Diyan pala sa privilege speech ni Amy Marcos, diyan pa lang nababanggit na itong mga blanco na papel, itong mga blanco na dokumento na pinirmahan nila ng iba. Kaya lang sabi ni Amy Marcos, dahil nga kulang-kulang, maraming discrepancy, maraming blanco, hindi siya pumirma. At sa katunayan, sabi niya, sumulat daw siya kay Grace Poe bilang Finance Committee Chairman at maging kay Senate President Jesus Escudero, kaso parang hindi daw pinansin. Hindi pinansin ang kanyang sulat. Kaya nga, kung mapapansin ninyo mga kababayan, sa mukha ni Amy Marcos, para siyang mangiyak-ngiyak sa sobrang inis. Oh. Ha?
bakit noon, nung nag-privilege speech si Amy Marcos, walang pumansin? Hindi katulad ngayon ng inilabas ni Kong Ongab at Tatay Digong itong dokumento na mga blanco, permado, na Bicam report, eh, marami ang nakinig. Marami ang nagka-interest. Eh, bakit nung privilege speech ni Amy Marcos, wala? Dinidma lang. Okay? Dinidma lang. At, alam niyo pa mga kababayan, itong issue nito, hindi ito bago. 2023 pa lang, issue na ito. Kaya nga, nung si VP Sara noon, sinabi niya, kaya siya nag-resign dahil hindi niya kaya tanggapin itong ginagawa ng Congress sa budget. Sinabi ni VP Sara dati na di umano, 2 tao lamang ang may control ng budget. Si Speaker Saldico. Di umano, sabi ni VP Sara. At nabanggit din dati ni VP Sara na itong pondo ng DepEd ay gustong arborin ng congressman. Di umano. Eh bakit noon wala rin nakinig? Walang naniwala kay VP Sara. At ang nabaliktad pa. Ang nangyari, parang naging kontrabida pa itong si VP Sara. Nilabas siya itong issue na ito. Nabaliktad pa. Siya pa ngayon ang naging sinabing corrupt. Bakit noon wala nakinig? Nung privilege speech si Amy Marcos, wala nakinig. Di ba dapat kung nung last year pa lang, nung sinabi na ni VP Sara kung nakinig sana ang tao, naniwala ang tao dito sana, baka naiwasan ito ngayon. Baka hindi ito na ulit ngayon. Kaya lang nakita ng mga ulupong dahil walang pumapansin, walang naniwala kay VP Sara, lumakas ang loob nila. Lumakas ang loob. Pero ngayon kay Tatay Digong, maraming naniwala, maraming nakinig. Eh bakit? Unang-una, may dokumento. Documented. Inilabas ang dokumento. Pangalawa, dito natin nakikita na si Tatay Digong, ang mga tao nakikinig sa kanya. Naniniwala sa kanya. Dito. Di ba? Kasi nagpagtataka May Amy Marcos, VP Sara, hindi pinansin. Ay ngayon, dahil matandang Duterte ang nagsalita, di kanya-kanyang palusot. Di ba? Ito pa mga kababayan, hindi lang po si Amy Marcos ang nabwisit yan sa sa Bicam report na yan, mga blanco. Maging itong si Bato, Senador Bato, nabwisit din. Ito po, kanyang panayam. Hindi nga ako pumirma doon, kaya nga ako nag-book out doon sa Bicam nung umalis ako at hindi ako pumirma dahil hindi tinupad yung usapan namin. Na yung sa opening ng Bicam ay nagmanifest ako na kung pwede, give us ample time before we sign the Bicam report para ma-scrutinize natin yung contents ng Bicam report. But pagdating doon sa closing ng Bicam namin, pirmahan na kaagad. Hindi wala pang kopya na binigay sa amin. So sabi ko, paano ako makapirma na hindi ko pa nabasa? Pero ganoon pa man, nagmamadali, pinirmahan nila, pero ako umalis ako kaya hindi ako pumirma. So yun nga, after that day, the following day ata, nagpadala sila ng kopya ng laman ng Bicam report. At yun nga ang nakikita natin sa loob, yung may mga blanco, mga halaga, may mga blanco
Ayan. Sabi ni Bato, nag-walk out siya kasi nga gusto niyang i-check muna, basahin muna bago pirmahan, minamadali daw. Hindi siya pumirma. Nabuisit siya tama yung ginawa ni Bato. Tama din yung ginawa ni Aimee Marcos. Tama rin yung ginawa ni Bongo kasi sila yung hindi pumirma Itong si Ontiveros, hindi pumirma, pero hindi siya naniniwala na sinabi ni Duterte. Ngayon, ang question ko, dahil magkakaiba sila ng version, ng paliwanag, ibig ba sabihin, magkaiba ng dokumento itong hawak ng mga senador? Kay Aimee Marcos, sinasabi may blanco. Kay Bato, sinasabi may blanco. Nakita niya yung hawak ni Ongab at yung nakita niya sa Bicam, parehas lang. Bakit yung kay Gatchalian, kay Villanueva, kay Estrada, kay G.V. Ercito, kay Ontiveros, iba. Walang blanco. Wag niyo sabihin sa amin na iba, na magkaiba ang dokumento na hawak niyo. Ikalukuhan na tayo. Katrantaduhan niyo kung ganun pala. Pinagluloko niyo kami. Ngayon, dahil nga may dokumento na hawak itong kampo ni Tatay Digong, hindi niya maitatanggi. Maging itong number 1 kalaban ni Duterte, number 1 na kritiko ni Duterte na si Raul Manuel, inaamin niya na mayroon ngang mga blanco itong mga niretipikahan nilang Bicam report. Blanco nga. Ito na lang Isang patunay dito ni itong dokumento na hawak ng UNTV galing mismo sa Senado. Ito po, patunay. Magandang gabi naman, June. Kung may blanco ay hindi mababalanse. Ito ang binigyan diin ni Senador Sherwin Gatchalian kaugnay ng umano'y mga blank items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Senador Gatchalian, hindi maaaring may blanco sa Bicam report dahil kung hindi ay hindi rin magbabalanse ang budget. Naniniwala rin ang mambabatas na hindi pipirma ang chairman sa Bicam kung may blanco dito. Isa si Gatchalian sa miyembro ng Bicam at pumirma sa Bicam report. Ngunit paliwanag nito, depende sa pumipirma kung gusto nitong lagdaan ang bawat pahina ng naturang dokumento. So ako, ang binibigay sa akin yung front page, yung detalye, tapos yung special provisions, makapal kasing special provisions. So may staff rin ako na nagre-review lahat. Sinabi rin ng senador na nire-review o nire-repaso ng isa nilang team ang mga papeles na pinipirmahan niya. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago pipirmahan. Bumuelta naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mambabatas, dahil sa kanilang tungkulin at pagsunod sa diwa ng transparency and accountability, kaya nila ibinunyag ang pinirmahang Bicam report na may mga blankong items. Ikinukubli rin aniya ni na PBBM at Executive Secretary Lucas Bersamin ang issue sa paggiit na walang mga blankong items sa General Appropriations Act at binansagang fake news ang kanilang revelasyon at nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. June, hawak ko ngayon itong mismong aktual na kopya ng Bicam report ng para nga sa 2025 General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa Senado. Mula yan sa
PRIB o sa Public Relations and Information Bureau ng Senado. Oh, ayan. Tuduyabang pa itong si Gatchalian. Nireview ng team ko yan, nireview ng staff ko yan. Sigurado yan. Oh. Nakapagtataka kung bakit itong dokumento na hawak mismo ng UNTV galing sa Senado, blanco, katulad nung hawak ni Duterte. Bakit yung kay Ejercito, kay Jingo Estrada, kay Gatchalian, kay Villanueva, kay Hontiveros, bakit iba? Walang blanco. Kalokohan. Kalokohan. Pinagluloko nyo kami. Permado nyo pa. Permado nyo pa Permado ni Gris po. Nakita ko yung mga signatures nila. Nung unang labas pa lang nitong issue na ito, nung ito ay inilabas, inexpose ni Congressman Ongab at ni Tatay Digong kasama si Atty. Vic, Martin Delgra, nakita ko na yung mga signatures nila ng mga congressman. Kasama doon sa Senado si Gris po bilang committee chairman, finance committee chairman, Escudero, Ejercito, Estrada, JB. Ang hindi pumirma doon, si Cayetano. Bongo. Amy Marcos. Itong si Bato. Itong si Hontiveros, bagamat sinasabi niya sinungaling daw si Duterte. Si Tolentino. Ang bira kayo. Pinagluloko nyo kami. Pwede ba yun magkaiba ng dokumento? May nagsisinungaling dito. Meron talagang nagsisinungaling. Kasi documented, permado ninyo. Tapos itatanggi ninyo, sasabihin nyo, wala kayong pirmang na blanco. Permado nyo ito, hindi nyo itatanggi ito Huwag yung sabihin na produkto ito ng AI. Huwag nyo sabihin sa taong bayan, ito ay produkto ng AI. Itinatanggi nyo pa. Paano nangyari na permado nyo? Paano nangyari na permado ninyo tapos sasabihin ninyo hindi kayo pumirma ng blanco? Kalokohan. Diba? Ngayon, anyari ano nangyayari dito sa ating gobyerno? Bakit parang napapansin ko ang nag-create ng issue, ng problema ay itong ating legislative, ang ating gobyerno ang gumagawa ng problema. Sunod-sunod. Ang bira kayo.